Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Janelle-Christine B. Matalang na mula sa Polytechnic University of the Philippines na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Sa araw na ito, aking ituturo kung paano magagamit ang inyong mga gauge manifold sa pag-troubleshoot at pag-detect ng sira ng inyong mga aircon. Ano nga ba ang gauge manifold? Ang gauge manifold ay isang instrumento na ginagamit upang basahin ang pressure ng iba't ibang liquids and gases sa isang cooling system. Pati na rin ang pagbasa ng vacuum pressure kapag tayo ay mag-evacuate o mag-charge ng device. Narito ang mga parte ng gauge manifold. Una, ang low pressure gauge or compound gauge. Pangalawa ay ang high pressure gauge. Sumunod ay ang low side valve or valve A at ang high side valve or valve B. Ang huling parte ng ating gauge manifold ay ang hose nito. Una, ang low pressure hose o mas kilala bilang blue hose. Pangalawa ay ang service hose o ang yellow hose. At ang panghuli ay ang high pressure hose o ang red hose. Ang gauge manifold ay gumagana sa pamamaraang ina-isolate ng valves ang high pressure side at low pressure side ng system upang magkaroon ng reading sa gauges sa kung ano ang pressure sa loob ng system. Maaari rin na buksan ng valves upang ma-evacuate ang system at ito ay makargahan ng refrigerant. Sa pag-i-install po ng gauge manifold, siguraduhin pong nakasara ang valve A at valve B. Ikabit po ang low pressure hose o ang blue hose sa suction service valve at ikabit naman po ang high pressure hose o ang red hose sa discharge service valve. Buksan ng kaunti ang parehong service valve at tingnan ang reading sa gauge manifold. Pag R22 po ang gamit na refrigerant sa ating aircon, ito po ang standard charge pressure. Sa low side po, naglalaro ang pressure sa 65 psig to 80 psig. At sa high side naman po, naglalaro ang pressure sa 275 psig to 280 psig. Lumalamig na po ang evaporator, samantalang umiinit na po ang condenser. Senyales na maganda ang kondisyon ng aircon. Sa pangalawang drawing po, makikita niyo pong 0 ang value ng pressure, both low side at high side. Ibig sabihin po nito ay walang refrigerant. Sure po na may leak ang aircon. Sa pangatlong drawing naman po, kung ang pressure sa low side ay below 55 psig at sa high side naman po ay below 260 psig, ibig sabihin po ay kulang sa refrigerant ang aircon. Pag kulang po sa refrigerant ang aircon, hindi po ito lalamig o kaya po isang dahilan ng pagbaba ng pressure ay may leak po. Sa drawing naman na ito, kung ang low side po ay mayroong pressure reading na more than 90 psig at sa high side naman po ay more than 290 psig, nangangahulugan po na ang inyong aircon ay overcharge. Isa pong senyales na overcharge ang inyong aircon ay kapag nagyayelo ang suction line ng compressor. Pag overcharge po, mahihirapan ang compressor at tataas ang ampere reading. Mag-iinit po ang compressor at maaari itong masunog. Sa ikalimang drawing po, kung ang pressure reading po sa low side ay bumaba hanggang makarating ng vacuum at ang pressure po sa high side ay tumaas po sa 290 psig, may bara po ang system ng inyong aircon. Posible po na barado ang capillary tube
o expansion valve dahil sa mga impurities o dumi sa loob ng system. Alam naman po natin na maliit lang ang butas o diameter ng capillary tube or expansion valve, kaya di po maiiwasan na mabarahan. Pangalawang dahilan po ay maaaring may moisture po sa system. Alam po natin na ang moisture ay water in the form of vapor. Pagdaan po nito sa capillary tube or expansion valve patungong evaporator, ito ay magyayelo na magka-clog sa system. Posible pong puno na ang strainer dryer kaya hindi na po nito masala ang mga dumi at ma-absorb ang moisture. Dahil barado, wala siyang mahigop kaya bumababa ang pressure sa low side at hindi makalampas ang refrigerant sa capillary tube. Kaya naman pataas ng pataas ang pressure sa high side hanggang sa bumigay ang overload. At kung hindi ay maaaring masunog ang compressor. Pag almost the same naman po ang reading sa low side at high side, ang aircon po ay loose compression. Hindi humihigop or no suction at di rin nagdi-discharge. Pag ganun po ay may problema po sa flopper valve ng suction valve at discharge valve. Di na po nagbubukas o nagsasara. Sa ikapitong drawing po, pag po ang pressure reading sa low side ay 65 to 80 psig, samantalang sa high side ay 290 psig and above, high head pressure po ang problem. Tumataas po ang pressure sa high side. Posibleng di gaanong makalabas ang hot air sa condenser. Dahil una, madumi o nahaharangan ng kung ano-ano ang condenser. Pag ganun po, tataas ang amperahe, mahihirapan ang compressor at baka masunog. Ito po ang standard charging pressure ng aircon kung R410A po ang gamit niyong refrigerant. Ang low pressure side po ay naglalaro sa 115 psig to 135 psig. At sa high side naman po ay naglalaro sa 440 psig to 450 psig. Kung sa car air conditioning naman po, ang gamit na refrigerant ay R134A at ang standard charging pressure po sa low side ay 35 psig to 45 psig. At sa high side naman po ay 180 psig to 190 psig. Hindi basta-basta pwede mag-repair ng aircon at ref kung hindi authorized ng TESDA. These processes is also applicable to automotive, commercial, and industrial air conditioning. Maraming salamat po sa panonood ng video ito. Kung gusto niyo pa pong manood ng ibang mga tutorial videos namin, pumunta po kayo at mag-subscribe sa channel namin na Tutorials in Ref and Aircon Joy Job 2020. Muli, ako po si Janelle-Ryan Matalang. Paalam!